Sabi ni Balagtas sa Florante at Laura, ang taong magawi sa ligaya at aliw, mahina ang puso't lubhang maramdamin. Inaakala pa lamang ang hilahil na daratni, di na matutunang bathin. Munting kahirapay, mamalakhing dala, dibdib palibhasay di gawing magbata. Ay bago sa mundo'y walang kisap mata, ang tao'y mayroong sukat ipagdusa. Napakalalim, pero mababaw naman talaga kung tutuusin. Madaling maintindihan. Dahil maraming pwedeng magbago sa buhay ng tao sa bawat sandali. Lugi ang hindi nag-practice mahirapan. Lugi ang hindi nasanay na magdala ng bigat. Kawawa yung pinalaki na hindi tinuruang humarap sa mga hirap sa buhay. Ang ating pag-aaral, bad news. Turuan niyo po kami, Panginoon, na mag-review ng mga katuroang dati na naming alam. Turuan niyo kaming bigyan ito ng mga sariwa, mga bagong application para lalong maging relevant sa aming pang-araw-araw na buhay ang iyong karunungang walang hanggan. Turuan niyo kami na harapin ang lahat ng mga dapat harapin sa buhay, lalong-lalo na yung mga tinatawag na bad news. Mangusap po kayo, palakasin niyo kami, paliwanagan. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Yung Maslow's hierarchy of needs, isang very basic idea na tinuturo sa psychology, proposes 5 levels of human needs. Namely, physiological or physical needs. Ito yung most basic needs for survival, including food, water, shelter, clothing, sleep, breathing. Yun ang pinaka-basic na need ng nilalang, yung kanyang physical survival. And then, safety. You don't only want to survive a moment, but you want to be generally safe for a long time, for life, if possible. And then, pagka na-fulfill na yon, may mga tataas na mga needs. Our need for love and belonging. And then, our need for esteem. Na meron naman tayong dangal, self-respect, confidence, achievement, and recognition from others. It's a higher level of need, and then meron pang highest. Self-actualization. The highest level where individuals strive to reach their full potential and become the best version of themselves. Kaya kailangan natin mag-survive, kailangan natin makalampas sa poverty para makarating tayo sa mas mataas na mga needs at ito ay matugunan yung kahulugan ng buhay, yung ating katuturan, halaga natin sa lipunan, sa kapwa, lahat ng ito. Meanwhile, bad news is mostly about loss or threats to loss, to having, to keeping, and enjoying any of these needs. Kung yun ang mga needs na kailangan natin sa buhay, ano ang bad news? Mostly, yung pag hindi natin yun nakamit, o nakamit na tas nawala, o kaya natatakot tayong laging mawala ito, most of the bad news that we encounter in daily life has something to do with threats to those needs, or with the possibility that they might not be met. Kaya ang mahalaga sa pag-a-apply natin ng karunungan na nagmumula sa Diyos is to know how to counter losing or not having what you need. Paano natin haharapin, tatanggapin, at kung pwede, babaligtarin yung mga threats na ito sa ating buhay, mga banta na hindi natin matupad, makamit ang mga kailangan natin sa buhay. Proverbs 14:23, all hard work brings a profit. So to derive an application from that very verse, magsikap. Gusto natin na ma-minimize, mawala yung threat, na tayo ay maghirap, masaktan, malagay sa panganib, mabigo, kailangan magsikap. Sapagkat bawat pagsisikap ay may bunga na ibinibigay sa buhay. Hindi man agad-agad o hindi man buong buo ayon sa ating kagustuhan, hindi pwedeng ma-zero ang nagsisikap. Magsikap. Ecclesiastes 5:12, sweat and toil provide food and security.
In other words, work. Work. Maraming mga tao, patuloy sila na threatened by such needs o hindi yun matupad kasi hindi nagtatrabaho o hindi tama ang ginagawang trabaho, hindi tugma sa kanyang mga talent, hindi tugma sa magbibigay sa kanya ng pinaka-maximum na bunga sa buhay. So dapat ina-analyze, you don't only work hard, you work smart. Sabi nga nila. Hindi ko mapagod na pagod ka, ibig sabihin may bunga na. Kasi may diskarte dapat ang pagtatrabaho. At may timing. Ecclesiastes 9:10, ano man ang ginagawa mo ay pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. So ang solusyon din natin sa mga threat na ito, work very well. Don't just work. Work very well. And working very well is not always working hard. Dahil kita naman natin, ang daming tao sa paligid, hardworking, pero bakit ganun? Kulang at kulang pa rin, ikahos na ikahos. Kaya you should not only work, but you should work well, you should work intelligently, and you should work well-timed. Tama rin ang timing ng ginagawa natin sa buhay. Dahil maraming banta ng kabiguan, ng panganib, ng gutom, ng paghihirap, may tinuturo ang Galatians 6:2. Carry each other's burdens. Help one another. Dumarating talaga yung time na matter kung gaano ka kagaling, gaano kaganda ang yung diskarte, na may mga kabiguan. May mga dumadating na mga sakit sa buhay. Kaya mahalaga na ma-develop natin sa simula pa lang is to help one another. Diyan malaking blessing ang family kung tama ang pagpapalaki at tama din ang attitude ng pinapalaki ng mga magkakapatid, kung may kapatid, at kung walang kapatid, mga magpipinsan o mga magkakaibigan, matuto sila sa simula pa lang to be cooperative, to be supportive. Ang unang-unang dapat tinuturo ng magulang sa mga bata ay magtulungan, hindi mag-compete. Hindi yung buti ka pa yung ate mo, honor, ikaw dishonor. Diba? Ang ate mo nakukuhang maid of honor, ikaw maid of horror. Pag pinagko-compare nyo lagi ang mga bata, magiging competitive sila among themselves. Hindi nila matututunan to be cooperative. Ganyan din naman sa school eh. Kaya I'm not always a big fan ng may mga honor. Ito yung first honor, second honor. Dahil yung mga bata, magkakaibigan, formative years nila yan. Pag tama ang pag-handle nila dyan sila makakabuo ng friendships that will last a lifetime. Yung mga kababata mo, kasama mo sa iyong paglaki, dyan ka pwedeng humugot ng maraming lakas sa darating na mga panghihina sa hinaharap. Pero kung tuturuan natin sila lagi mag-compete, maglabanan, makipagtalo sa isa't isa, anong baon-baon nila sa buhay nila? Kaya mahalaga yung attitude. Help one another. Help helpers. Kung nakikita natin na mayroong mga taong matulungin, tulungan natin sila, suportahan natin. Ito pala ang galing-galing na tumulong sa kapwa, di bigyan natin ng mga tools, ng mga supply, para makatulong pa siya ng makatulong, para nagmumultiply yung kaya niyang itulong at itulong sa kapwa. Again, why does Scripture emphasize helping one another? Because it's one of the solutions to this nagging problem of humanity, insecurity, danger, want, poverty, failure, and pain. 1 Thessalonians 5:11, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa. Merong gustong mag-business, palakasin mo ang loob. Of course, intelligently, hindi naman yung pinapalakas mo ang loob na wala naman palang intelligent foundation yung sinasabi mong pampalakas ng loob. Pero encourage people. People need encouragement. Kaya kung ikaw talagang gusto mo mag-shopping, ang isama mo yung solsol. Para matuloy ang shopping mo kasi pinapalakas yung loob mo. Pero kung ayaw mong matuloy, ang isama mo yung, kailangan mo ba yan? Yung mga ganun, mga kontrabida sa shopping, para ka matuloy. Kasi madalas, hindi natin napapansin, yung iwinubulong sa atin ng kapwa, ng kasama, yun ang sinusunod natin. Lalo kung hindi tayo decided what to do, open na open tayo to be led or misled. So, palakasin ang loob ng isa't isa sa paggawa ng tama. Sa pagpapaunlad sa sarili, sa pagpapalakas sa sarili. Pag yan na ituro natin sa mga bata,
Napakagandang pabaon yan sa kanilang pagtanda. Ngayon naman, hindi na uso masyado yung maraming kapatid, so dapat ilapit nyo yung mga anak sa mga pinsan. Paano ilalapit sa mga pinsan kung yung mga magulang, yung magkakapatid, magkakalayo ang loob? Kaya ministry din natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, na tayo magkakapatid, lalo yung mga may edad na magkakapatid, magkasundo-sundo. Para nakakagawa kayo ng social network na panglaban sa bad news. Kasi kahit naman ang buong planeta, pahirapan ka, awayin ka, galitin ka, pagka kayong magkakamag-anak na 20 nagkakasundo at nagkakatulungan, buo na yung munting mundo nyo. You will survive. It's important to raise children in an atmosphere that will teach them and help them to survive. How to counter losing or not having what you need? Romans 12:10, honor one another above yourselves. Be honorable. Ayaw mo na hindi ka pinapansin, gusto mo meron kang dangal, meron kang halaga, therefore be honorable. Be honor-worthy. Hindi yung hingi tayo ng hingi, hanap ng very positive attention, positive review, pagkatapos hindi naman honorable yung mga pinaggagawa natin sa buhay. It cannot happen. But if we live honorably, honor will naturally come our way. It's the law of nature. Ecclesiastes 4:9-10, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. So mahalagang meron tayong kasama sa buhay. Partner sa trabaho, partner sa project, partner kahit sa pagsasaya, na may kasama ka sa mga tama mong ginagawa. At kung biniyayaan ka na meron kang partner sa buhay, edi lalong mabuti. Kaya dapat, isang malaking pangkontra sa bad news, palakasin ang partnership, patibayin, huwag pahinain. Lalo kung nag-asawa ka at lahat, nabigyan ka ng biyaya na nagkaroon ka ng mabuting asawa, every day, every week, every month, every year, patibayin nyo yung partnership na yon, hindi pahinain. Hindi kung kailan tumanda na kayo, ang dami-dami nyo nang nai-invest na emotion, time, talent, treasure sa relationship, doon nyo pa ngayon gigibain. Doon nyo pa pahihinain, doon pa kayo gagawa ng paraan para magalit, lumayo sa inyo ang inyong kasama. Sabi na Ecclesiastes 4:9-10, mabuti yung may kasama, pag nabuwal kami, magtatayo sa'yo. Pero siyempre, importante, pag siya yung nabuwal, itatayo mo naman siya. Paano po pag sabay kaming nabuwal? Di mabuwal. Bihira na magsabay Pero ang mahalaga, meron kang kasama sa buhay. But you know what it means? Alam natin yon. Be a good partner. Be a good companion. Be a good friend. Be a good relative. Yan ang insurance mo against bad news. Hindi lang yung mga policy na nakasulat sa papel na binabayaran buwan-buwan. Because loving relationships, family, friendships, yan ang ating social security na totoo. Mahalaga din na-develop natin yan at itinuturo natin sa mga bata. Not to be individualistic, but to be oriented sa grupo, sa tribu, sa pamilya, sa bayan, sa humanity, kung gusto nyong palakihin yun. Kaya napakaraming failure sa mundo, napakaraming hinagpis. Kasi ang mundo, laban-laban. Gera-gera, away-away, imbes mag-cooperate. Samantalang more could be achieved by cooperation than by competition. So keep friends and partners. Yung romantic partner, isa lang ha. Pero yung partner sa iba't ibang project sa buhay, mabuting meron. At turuan natin ang mga bata to be good friends, to be good relatives, and to be good partners. Huwag natin siya turuan laging manglamang, laging siya ang panalo, laging siya ang may uwi-uwi ng prize. Kasi ang karakter niya masisira pagka gano'n ang attitude niya. Hebrews 10:25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Of course, this is in the context of the church, the fellowship. Huwag kaligtaan. I have seen it all. Sa more than 4 decades of ministry, I have seen how so many people survive very hard times dahil sila ay in the fellowship.
kung paano napakaraming dumadamay sa kanilang paghihirap, pagdurusa, kasakitan dahil sila ay nasa kapatiran at dahil sila ay nakikikapatid. Kaya napaka-importanteng pahalagahan natin ang pagsasama-sama. Lahat ngayon kasi na-online na, online Bible study, online worship, online everything, pero hindi naman online yung tulungan. Siyempre, pwede ka mag-Gcash din, di ba? Pwede ka mag-online help. Pero iba yung meron kayong emotional investment in each other, magkakasama kayo sa saya, and sometimes sa dusa, sa hirap, dahil doon tumitibay ang mga samahan. Again, aside from family, it's your spiritual family that is your best social security. Magtulungan. Importante na meron kang fellowship. Kaya natin binreakdown ang ating pagkalaki-laking bulwagan na libu-libong mga tao ang dumadalo. Pero gano'ng karami na doon yung nakakausap mo, nakaka-fellowship, nakakapalagay ang loob, nakakasama ka sa kanilang mga celebration at sa kanilang mga luksa din naman at mga libing. Kaya natin ginawa yung ating mga mini-bulwagan para yung malaking bulwagan ma-breakdown into smaller groups where people can actually grow in their fellowship in a smaller setting. And even this mga mini-bulwagan, we have broken down into mga sambahay para may mga maliliit pang grupo, bahay-bahay. Meron din namang online kasi marami mga tao. Nasa malalayong lugar, itong Pilipinang to, kaisa-isang Pilipinang nakatira sa isang village sa Norway, meron tayong mga online na mga fellowship para meron din naman siyang kasama, karamay, maski online. Lahat ng yan ngayon, importante, hindi sila magkakalaban. They are all tools in trying to bring the fellowship to reachable levels. Bilang inyong pastor, ang gusto ko bawat isa sa atin, yung mga kapalangayang loob ng mga kapatiran. Meron kayong nasasamahan, may sumasama sa inyo. Pag nagkakasakit kayo, may mga dumadalaw naman, kung gusto nyo lang dalaw. At kayo din naman, siyempre, dadalaw. Nagtutulungan tayo dahil maraming potential bad news sa buhay. Kaya dapat patibayin ang ating sistema para mas lalo tayo not only survive, but be triumphant amidst all of these challenges. It's important. Huwag kakaligtaan ang pagtitipon. Tiyakin niyo mga kapatid, kayo dumadalo kahit malamang meron kayong sa bahay, kahit isa. Kung hindi kayo talaga makapunta, may online na nga eh. Madali na rin gawin yan. Maganda, meron pang personal. Tapos, hindi lang kayo dito sa main bulwagan dumadalo. All other Sundays, ando kayo sa mga smaller bulwagans, we call mini bulwagan. Para bumababa yung level ng mga number ng mga kasamang tao, mas dumadaling makisalamuha. Nais kong makita kayo na ganun. Kasi gusto ko, pagka kayo ay nagkakaroon ng mga hirap sa buhay, may mga karamay. Hindi lang pamilya, kundi ang inyong spiritual family rin. Dagdag yun. Importante. John 15:12. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. At itong pagmamahalan na to, daig pa ang social security. Paghandaan din kung sakaling ang mga ito ay hindi makamit o mawala. Alam mo ba, hindi mo naman makamit yung mga gusto mo sa buhay. Sa dami ng mga pagsisikap mo, ihanda mo rin ang loob mo doon para yung damaging effect sa'yo minimized. Matthew 6:19-20. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Merong primary at pinakamababaw na pagpapakahulugan sa mga salitang ito ni Jesus. Nang ibig sabihin daw ay, huwag mag-impok ng mga physical wealth, ng pera, ng mga kasangkapan, kundi i-donate mo lahat sa relihiyon at doon ka mag-ipon ng kayamanan sa langit. Ine-equate nila na yung langit ay religion at ine-equate na yung kayamanan ay material things. But there's a deeper reading to this. And the text will allow us to read it this way. And usually, most of the text should be read that way. Nang tinutukoy ni Jesus na langit, mag-ipon ng kayamanan sa langit ay ang ating puso. Di ba sabi niya, the kingdom of God is in you? Therefore, heaven is in you. The kingdom of heaven is in you, sa iyong puso, sa iyong isip. Paano ka mag-iipon doon ng kayamanan? Anong kayamanan ang pwede mong isipin sa iyong, ilagay at ipunin sa iyong puso? E di mga kayamanan ng katahimikan ng puso, katahimikan ng loob, ng peace, ng happiness, ng joy, even pleasures, yung kayamanan ng emosyon. Kasi pag mayaman ng iyong emosyon, marami kang inimpok doon na lakas ng loob, na pagmamahal, pag-ibig,
maaari mo ngayon yung takbuhan, magamit, paghugutan sa mga panahon ng pangangailangan. So, imbes kang maglagay ng pera, halimbawa sa hikaw, hindi naman masama yung hikaw, pero tama na siguro yung 3, 4, di ba? O, naglagay ka ng pera sa hikaw, edi parang kayamanan mo yun sa lupa, material. May pera ka pang susunod, magpakain ka ng mahihirap. Yun ang kayamanan mo sa puso. Kayamanan mo sa kalangitan, yung kalangitang nasa sayo. O kaya, imbes na sobra ka magtrabaho para dumami yung pera mong kayamanan mong material, magawa ka naman ng bakasyon. Magbakasyon kayo mag-anak. Gastahin nyo yung kinita mo. Magsaya kayo. Nag-iimpo ka ng kayamanan dun sa kalangitan na nasa loob ng iyong puso. Nagpapasaya ka ng mga mahal mo sa buhay. Pinapasaya mo ang sarili mo. Ito yung wealth in your other heaven. Kaya dapat binabasa natin ito sa ganung mas malalim na paraan para hindi tayong malimit lamang doon sa mga religious agenda na lagi na nating nakalakihan at pinapaulit-ulit. Maraming layers ang pagbabasa ng Scripture. Parang kakanin na sapin-sapin. Maraming layers yan. Importante nating ma-appreciate. So, material, spiritual, and emotional wealth could be lost. All of that. Material o emotional. So, dapat handa. Prepare your heart and your mind for the possibility of losing things. How can you prepare yourself for days of sadness na pwedeng dumating? Habang kaya mong pasayahin ang puso mo at puso ng mga tao sa paligid mo, gawin mo yon. Para pag dumating yung lungkot, may mawi-withdraw kang happiness sa account at matapos kang nag-withdraw doon, ang balance mo, happiness pa rin. Punuin mo ang iyong emosyon, ang iyong isip na magagandang bagay, mabubuting bagay, para pag may mga dumadating na hindi mabuti ayon sa iyong panlasa, mag-withdraw ka na lang doon at may natira pa. Ano ang mangyayari sa isang tao na dinadatna ng kutakot-takot na mga dilubyo, pero wala namang naimpok na kaligayahan, katahimikan, kapayapaan ng loob? Saan siya mag-withdraw? Kaya may mga nagbe-breakdown. Kaya marunong din tayo dapat makiramdam. Ang dami ng pinagdaanan nitong taong to, sobrang hirap na ang dinanas. Pahirapan mo pa ngayon. Yung pagkakalitan mo pa, pahirapan mo pa ng loob. Didisiplinahin mo pa, hindi naman panahon ng disiplina, kundi panahon ng pag-aaruga. So ano nangyayari? Maraming mga tao na talagang nababasag. Kasi wala nang mapagkukuhanan. Kaya habang pwede tayong mag-impok ng kayamanan, material man yon na pagkakailangan mo ng material need, may i-withdraw kang material na kayamanan, mag-impok din tayo ng emotional and spiritual kayamanan sa ating puso. Habang kaya natin. At yung talagang comparison, na huwag ka lang sa lupa mag-invest, kundi doon sa langit, yung mga pera mo, kung mapapasama ang mga relasyon mo, mapapaaway ka, huwag na lang, huwag mong i-invest sa material wealth, i-invest mo sa happiness, sa peace, sa kapayapaan, sa katahimikan. Yun ang put your money in heaven. Huwag magulat, huwag unprepared pag dumadating ang bad news na so-called. Dahil part talaga yan ng buhay. Paghandaan lang. At maglaan sa ating puso at isip ng puwang para sa mga pwedeng dumating na hindi natin gusto, pero kailangan tanggapin dahil yon ang dumarating. Dapat handa. 1 Timothy 6:7, "For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. So don't be too attached." Natural lang iwanan ang lahat, at natural lang sometimes na maiwan ka. Dumarating. Proverbs 23 verse 5, "Sapagkat madaling mawala ang kayamanan," or kahit tao, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. So do not get too attached. Sa bagay o sa tao, don't get too attached. Sa Panginoon ka mag-attach ng todo-todo dahil yun ang hindi nawawala. Siya ang hindi nawawala. Ecclesiastes 5:10, "Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income." So, love people. Use money to love people. Don't love money and use people to love money. Huwag baligtarin. Dahil yung kapayapaan, yung katahimikan, yung wealth in heaven,
nandun sa pagmamahal sa kapwa, and a healthy level of detachment from material things. Practice, rehearse to live with very little of and even without things or even people. Yung mahal na mahal mo ang isang tao, lalo yung mga mag-asawa dyan, nagigising ka ng 2:00 ng umaga, tinitingnan mo yung asawa mo, tuwan-tuwa ka, nandyan siya. Pero di ba may takot ka rin na makabigla siya sumakabilang buhay. Yan ang number 1 na bigat ng puso ng nagmamahal, yung takot na mawala yung minamahal. Pero alam naman natin talagang nawawala tayo sa mundong ito. Pero lumilipat tayo sa kabila. Kaya ang ganda nga sa Tagalog yan sumakabilang buhay. Pastor, namatay na po pala. Sumakabilang buhay. Ay, sumakabilang buhay na po pala ang nanay ko. Okay, tamo, di masaya ka pa. Dahil sumakabilang buhay na, pumunta na sa Panginoon. Ibig sabihin namatay, malungkot naman yung word. Kasi meron naman tayong eternal life. Namamatay yung katawan, pero hindi yung espiritu. So dapat, no matter how attached you are to someone, mag-iwang ka ng buwang na darating ang panahon, siya o ikaw ay mauunang kukuhanin. So, ihanda mo ang loob mo doon. Hindi mo yun gusto, pero alam mong nangyayari yun. So, dapat meron kang paghahanda. Para pag dumating, hindi shock. Hindi naman talaga nauubos yung shock na yan. Meron talaga at meron. Pero at least, hindi yung to the point na nagiba ka. Dapat may paghahanda. Handa ka na may tao dyan. Handa ka rin na wala ka. Nakasama. Handa ka na mayroong mga kayamanan. At kahit ayaw mo, ay pwedeng handa rin ang kalooban mo. Kung mabawasan ito, o in extreme cases, mawala. Tulad ng nangyari kay Job. Philippians 4:11-12. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Yan ang taong secure. Yan ang taong hindi kayang gibain ng bad news. Kasi pinaghandaan, nakalaan ang kalooban, at lalo na kung may practice. Kaya isa sa mga pinakamatalinong pagpapalaki ng mga bata, practicein silang mahirapan. Napapansin nyo ba, especially kung may edad-edad na kayo at marami na kayong range of time to study people, most often, not always, ang mas mabubuting anak, yung mga laki sa hirap. Kasi sanay sila, alam nilang ibig sabihin ng mahirapan, therefore meron silang sensitive spirit. Pero pag pinalaki mo sa sarap, minsan yun namang hindi marunong tumanaw. Minsan yun ang insensitive. Kaya kailangan may practice. Kahit kayo may mga batalyon-batalyon na house staff, bibigyan nyo ang mga bata ng household work. At huwag nyo sabihin household chores. Parang negative agad Sabi nyo, household pleasures. Anak, anong household pleasure mo ngayon? Maghugas po ng plato. Wow, sige, enjoy it. Kahit hindi kailangan dahil may ibang gagawa, hindi kailangan ng bahay nyo, pero kailangan ng bata na meron siyang duties. Meron siyang pananagutan. Meron yung napakalaking bahagi sa character development. Tingnan ninyo yung maraming mga lumaking hindi naghugas ng plato. Hindi naman lahat Pero tingnan nyo, bunga. Importante na gumagawa ang tao. Siyempre, hindi lang naman paghuhugas ng plato pinag-uusapan natin. Mga pananagutan sa buhay. Strengthen. Fortify your heart and mind. Palakasin at ihanda ang loob. Kahit nagsa-enjoy kayo mga anak nyo, may bakasyon kayo, meron kayong tour, o kumakain kayo na masarap, lagi nyo silang gawing sensitive to others. Yung ang sarap ng kinakain nyo sa restaurant, tapos makikita ng mga anak nyo na ino-order nyo ng pauwing pagkain yung waiter. Bawa, matanong mo yung waiter, anong paborito pagkain ng mga anak mo, ng asawa mo? Among mga pagkain dito sa mesa, ay yung pong ganyan. Tapos o-order ka, take out, yung pala para sa kanya.
Nakikita ng mga anak nyo na nagkikare kayo sa iba, hindi lang kayo marunong magbusog sa sarili, kundi iniisip nyo rin yung mga hindi nabubusog o yung mga kinukulang. Sila ngayon nagkakaroon ng puwang sa puso nila sa paghihirap. Kahit hindi nila sariling paghihirap, pero nagigising sila na may paghihirap sa mundo. At dapat tayong may gawin para rin maibsan, para rin matulungan. Ganun ang pagpapalaki sa bata. Hindi tuturuan mo siyang maging mapagbataas, malaki na parang napaka-privilege nyo. Yung buti pa kayo, yung iba, wala. Hindi ganun. Yung meron kayo, salamat, bibigyan natin yung iba dahil sa abot kaya natin, tutulungan natin sila. Yung pagpapakamagulang, ipe-prepare nyo ang mga bata for bad news. Kasi hindi kayo laging nandyan para sila i-shield from bad news. Darating at darating ang panahon na sila lang magpa-process noon. Naturuan ba? Nasanay ba? Kaya tayong lahat dapat maglaan ng lugar para sa bad news. So-called bad news. Kaya natin inalagay sa quotation eh. Kasi ang totoo, wala namang totoong bad news. Wala namang bad weather. Kaya sa mga newscast, napakasama po ng panahon. Ha? Paano naman nagkaroon ng moralidad ang panahon? Ba't hindi naman sabihing malakas po ang hangin, malakas ang agos, anong sabihing masungit po ang panahon? Binibigyan mo ng ganong human qualities yung panahon, hindi na judge mo tuloy. May magandang panahon, may masamang panahon. Lahat ng panahon galing sa Diyos. Kahit kayo mga kidlat-kidlat dyan, nare-recharge yung mga electrons sa hangin, kailangan natin yan. Kaya din naman nagkakaroon ng mga flash floods kasi sinasabi ng nature, hoy, huwag kayo magtirahan dito sa gilang ilog para sa akin to. Lumayo kayo, aanurin kayo. We should take the warning. O, bumabagyo, di, anong masama doon? Kaya lang kumisan, nagtitirahan tayo sa mga hindi dapat tirahan. Inaanod tuloy tayo ng mga baha, naguguhuan tayo ng mga bundok. Kasi dapat tayo nasa lugar. Sasabihin ng iba, madaling sabihin niya pag may pera ka. Oo nga pero kung wala ka nang pera, doon ka patitira dito. Yung babaha na lang, apektado ka. Lagi ka na lamang nagpapagawa, lagi ka nagpapaayos. Kaya we should learn. Ang nagtataka ko dito sa ating bayan, hindi naman nauubos ang bagyo. Halos maraming bagyo, taon-taon. Ba't hindi tayo mag-develop ng architecture na bagay sa bagyo? Tulad ng mga bahay sa Batanes. Tapos sadly, marami pang old structure sa Batanes na iba na nagiging modern. Storm resistant nga yung structure nila eh. Yung lagi dinadaanan ng bagyo, ba't yun at yung pa rin ang bubong? Lagi tuloy dililipad. Ba't hindi natin ito ibahin? Ba't gawin tayo mga building codes na resistant sa storm? Napakahalaga. Pagkatapos gumawa tayo ng mga evacuation center, sige, pero basketball court, walang banyo. Gagawa ka dapat ng mga evacuation center, maraming banyo, maraming kusina, para pwede magluto yung mga tao doon, magbanyo, maging komportable. Dahil anong gagawin nila sa buhay nila? Kaya ayaw tuloy-tumuroy sa mga evacuation centers, ayaw iwan yung bahay nila kahit inaanod na. Kasi ano yung pupuntahan? Hindi naman talaga handa. Dapat tayong matuto para yung bad news mamitigate, mapaliit natin yung negative effects sa buhay natin. And we can begin with our own individual houses. Gawing storm resistant. Lalo kung dinadaanan kayo ng bagyo. At nung araw naman, yung hindi dinadaanan, ngayon dinadaanan na eh. Nag-iiba-iba. Tapos sabi, ay, nagagalit ang Diyos. Paano nagalit ang Diyos? So, nagagalit ako sa inyo, ilulubog ko kayo sa baha. Ganon. Anong uri ng pagpapakilala sa Diyos yun? The planet is fixing itself, adjusting to all the happenings. Napakaraming beses na yung mga yelo sa North and South Pole na tunaw, na buo. Kaya lang, ngayon lang tayo ngayon nandito para natin makita. Pero all throughout time, balik-balik lang yan. Sabi ni Solomon, nothing is new under the sun. Everything that happens now has happened, and it will happen again. Paulit-ulit. Cycles, natural cycles. Ang trabaho natin to mitigate the bad news, adjust. Respect nature. Huwag yung magpapakasal po kami sa June. Tag-ulan yan, iha. Ipag-pray po natin hindi umulan. Ikaw na lang mag-pray. Itinakda na nga ng Diyos yung tag-ulan, papakialaman ko pa yung Diyos. Ba't hindi mo nila ibahin schedule mo? Tag-ulan, inaasahan na magsasakang uulan dahil yung bukid di tuyo, gusto na lang magtanim. Ikakasal ka lang, gusto mong ipahinto ang weather? Nangyari na sa atin yan, ipinagpipilitan talaga. Yung, eto na, umuulan na 2 days before, 1 day before. So, tanong nyo, ikakasal ko, ipapasok ko sa loob yung venue. Kasi ito naman bride, gusto pa sa gubat.
Tag-ulan. Eto na, day of the wedding. Umuulan pa rin sa umaga, tik-tik na ulan. Alam nyo, yung maliit na ulan na hindi titigil yan. Tawagan nyo, ilipat na sa venue habang may oras. Ayaw pa rin, pag-pray pareho. So, huwag kayo mag-pray. Yaan nyo siya. Siya nagpilit eh. Bakit natin sasabihin sa inyo, huwag nyo pong paulanin? Yung mga farmer nagpe-pray, paulanin nyo na po. Di ganon. 1 hour before the wedding, ayaw pa rin. Ayaw tumigil ang ulan, so wala na silang oras. Inilipat na lang sa loob nung may bubong na kung ano-anong gulo-gulo. Kasi bakit ka lalaban sa panahon? Tapos tatawagin mong bad weather, bad timing ka. Yun ang dapat mong isipin dyan. Kaya napakalaki sa akin yung issue yung pag may magpapakasal, tapos tag-ulan, meron pa tabig dagat. Dumadating yung bride, akala mo vinta yung belo niya dahil tinatangay sa Diyos ko, huwag niyo po tangayin itong babae ito sa hangin. Dahil ang lakas, ang laki-laki ng belo. So, bakit ganun? Kailangan mag-adjust ka para minimize ang bad news. Kailangan handa tayo. So, huwag na tayong maunang sumuong sa panganib. Tapos magpe-pray tayo habang nandun na sa panganib, natanggalin yung panganib. Quietly, peacefully, tanggapin ang bad news bago pa man ito dumating. Kaya nga kahit na yung mga wedding plans, kasi iba na ngayon yung weather, medyo erratic, di ba? Naiiba kasi yung schedule na eh. Maghanda ka, lalo kung mga garden wedding na pwedeng umulan o humangin during your wedding. So, magpagawa ka ng traje de bodang kapote para weatherproof ang ating event. Yung sapatos mo, bota ang isuot mo para kahit ano tuloy. Alam nyo, naranasan ko na yan, mga bride, mga bridesmaid, tumutusok ang mga heels nila sa putik. Ang hirap-hirap bunutin. Hanggang ang nangyari, talagang nagyapak na lang sila. Meron pa, and I'm sad to even tell you this, but it happens para maiwasan nyo, kayong mga maarting bride. May babae pag gumulong pababa ng hagdan yung bride, kasi gusto pa niya matarik na hagdan ng lalakaran niya para yung belo niya maganda ang laglag, siya ang nalaglag. So, sasabihin niyo, bad news. Kailangan makisama ka sa kalikasan. Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. At yung pakikipag-isa na yan kay Kristo, kasama na yung pakikipag-isa sa nature. Kasi ang Diyos naman ang lumikha ng nature eh. So ibagay mo rin yung okasyon mo, yung bahay mo, sa lugar, sa weather, sa panahon. 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear, but of power. And the spirit of power entails having a spirit of wisdom. Kasi pag wise ang ginagawa mo, you are standing on solid ground, you have power. How to be spiritually powerful? Sinasabi ng mga pag-aaral, limit exposure to negativity. Excessive exposure to negative news can be detrimental to your mental health, according to researchers. At nandiyan yung reference sa taas blue. So, reducing negative stimuli can improve overall well-being. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa social media. Mag-ingat-ingat tayo sa lahat ng online kasi ang dami diyang negativity. Sobrang dami. Magbasa ka lang ng comment, may ang gandang nangyari. Yung mga comment, puro negative, malulungkot ka eh. Pag nagbasa ka, magagalit ka, maiinis ka, o magtitirintas ka. Nakatingin ka sa langit. Kahit nasa loob ka ng kwarto. Kasi nga, ang daming negative. Bawas-bawasan nyo ang pagpasok ng negative ideas sa inyong isip. Ideas of anger, of criticism, of gloating over people's failure, of chismis, of celebrating scandals. Tanggalin nyo yan sa buhay nyo. Kasi may effect yan. May effect. Hindi nyo lang kuminsan laging napapansin. Now, why prepare? Because people could be lost. Kuminsan, sila mismo ang umaalis. Minsan naman, sila ang kinukuha ng tadhana. In any case,
Dapat meron tayong paghahanda sa ganyan. Ecclesiastes 3:1-2. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Dapat handa din tayo, kahit man lang sa kaloob-looban ng ating isip, sa ganong posibilidad. Because things like that happen. How to prepare for bad news? Prepare your heart and your mind to eventually lose people. Whether they leave us intentionally or they are taken away. Prepare your heart and mind to possibly lose people earlier than anticipated. Kaya mahalaga, mahalin mo na ngayon kasi hindi ka sure na nandyan ka pa bukas para mahalin siya o nandyan pa siya bukas para tanggapin ang pagmamahal mo. So gawin mo na ngayon para hindi ka regretful pag nangyari. Isa sa mga pinakamabibigat na damdamin pag mayroong yumao sa makabilang buhay, ay yung may regret ka, na iniisip-isip mo, you could have done more, you could have loved more, you could have taken care of the person, tapos wala ka na magagawa. Yun ang mabigat. Iiwas nyo ang inyong mga sarili sa ganong pagsisisi. Gawin nyo na ang lahat ng pwedeng gawin para kung dumating ang panahon na siya ay kinuha na sa makabilang buhay, malungkot ka lang dahil namimiss mo, pero wala kang daladalang pagsisisi. Ngayon, kung mga nangyari na o nawala na, nagsisisi ka ngayon, ano pang magagawa mo ay wala na. So, move on at magmahal ka na lang ng ibang nandiyan pa. Doon ka na lang bumawi para ka makabawi. Apply this your own way kung paano ihahanda ang puso. John 16:22, now is your time of grief. But I will see you again, sabi ni Jesus, and you will rejoice, and no one will take away your joy. And the beautiful thing about eternal life is that those who are in the Lord are kasama sa usapang ito. So yun ang pinakamagandang paghahanda. Maghanda tayo sa kabilang buhay, manalig kay Jesus, tanggapin ang kanyang mga katuroan, ipamuhay ito, umibig sa kapwa, and then, when you are taken away, meet your God face to face. Yun ang importanteng nagpapatining ng ating loob, nagpapatahimik ng ating puso. 1 Thessalonians 4:13, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay, na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Sabi, dapat alam nyo na may pag-asa kayo. Kung kayong mauna, silang mauna, may pag-asa tayo lahat na nabubuhay na mayroong eternal life. Dapat meron tayong eternity mindset na dumadaan lang tayo sa mundong ito. Hindi talaga tayo taga rito forever. That when we die, the spirit returns to God, the body returns to the ground. So when the body is being buried under the soil or being cremated o anuman ang proseso ninyo ng pag-handle sa katawang inaiwan ng yumao, hindi kayo masyadong malungkot na siya yun. Kasi hindi siya yun. Siya ay ang kanyang espiritu. And the spirit departs from the body and returns to the Lord. Malungkot talagang isipin, ayan na siya, ayan ang nanay, ipinapasok ko sa ilalim ng lupa. Hindi yan ang nanay nandun na sa piling ni Jesus. Yan yung baro ni nanay na hinubad na niya. Sad tingnan, pero dapat overly sad. Dapat naintindihan mo ang relasyon ng mga bagay-bagay, lalong-lalo na yung pagkakaiba ng espiritu at katawan. Katawan lang yung, actually hindi naman namamatay yung katawan nare-recycle, bumabalik sa lupa, nagiging minerals, diba? Bumabalik sa kinakain ng papaya, na ugat ng papaya, diba? Nagkakaganito, nagkakaganon. Pero hindi siya yung nanay mo, siya lang yung katawan. Pagka tayo namamatayan, alalahanin natin yun. Yung hindi siya yan. Wala na siya dyan. Parang yung mga babae nagpunta sa libingan ni Jesus, sabi ng anghel, He is risen, He is not here. So dapat din pag kami ataul, may malaki doong karatula, sabi ng nanay, I am not here. I have risen with the Lord. Hindi yung sobra katuloy naninimdim pagka attached ka doon sa material, doon sa body. Have a deep, anchored, stabilizing understanding of eternity and eternal life. We are spiritual beings. Understand eternal life in theological terms and
If you like to add, understand eternal life in quantum terms. Kasi napakaraming tanong na hindi masagot ng theology na nasasagot ng quantum. At kung magiging masaya kayo sa mga sagot na yun, di mabuti, nakinabang kayo at sumaya kayo. Kung ayaw nyo naman, di wag. Pero mabuting buksan ang ating isip sa maraming mga paraan ng pag-unawa sa the same thing. Practice, rehearse to live with it. Very few people, and sometimes even without other people, because it can happen. Huwag iasa sa iba ang iyong ligaya. Dapat ikaw ang gumagawa ng iyong ligaya sa tulong ng Panginoon. Kung may mga nagvo-volunteer, merong ready, willing, and able tumulong, edi good. Paano kung wala? Alam nga namang maglupasay ka dyan. Pick up your life and move on. Galatians 6:5, for each will have to bear his own load. Yun ang katotohanan ng buhay. Kanya-kanya tayong pasan ng mga naka-assign sa atin o nahulog sa atin ng mga pasanin. Nakakatulong-tulong lang tayo, nakakapagpagaan, but it is the primary player who will carry the load. So dapat ihanda natin ating loob at ihanda natin ang loob ng ating mga anak, mga apo, para hindi sila gumuho pag nagdala sila ng load. Spending time with friends and family is one of the most effective coping strategies sa bad news. Kaya yung mga lamayan, yung may mga lamay dyan, may wake dyan, I prefer to see a lot of socialization ng mga pumupunta doon. Less religious services. Kasi puro religious services, oras-oras, araw-araw, gabi-gabi. Yun din naman nang yun ang madidinig mo, wala namang bago, may bago ba? When you heard 3 or 5 funeral messages, you've heard them all. Recycle lang lahat. Tapos yung iba pa darating, ay, may service, mamaya na tayo bumalik. Kasi ayaw nila dumalo. O kaya, uy, may service daw, alisan na tayo, baka tayo abutan, mahaba yan. No? Takbuhan na yung mga tao. Kung ang lamay yung mga kwentuhan, nagkikita-kita kayo ng mga magkakamag-anak, mga magkakaibigan, yun ang meron talagang relief, yun ang meron talagang comfort, yun ang meron talagang therapy. Kaya lagi kong sinasuggest, pag dumadating ako sa mga lamay, makikialam ako ha. Sige po, pastor. Pastor ka kasi, pinapayagan ka makialam. Pagharap-harapin niya mga silya na yan, huwag magkakatalikuran. Pagharap-harapin niya ang row 1 and row 2, row 3 and row 4, para yung mga uupo dyan, nagkukwento, ang hirap-hirap ka, lumingo, nakikipagkwento ka, nakaganon ka, di ba, gano'n sa mga punerarya. So, even the architecture and even the arrangement of the chairs will affect your coping. Lahat tayo siyempre namatayan, nakakaroon tayo ng comfort na pag-usapan yung mga buhay natin together with the departed or among ourselves. So we should encourage a lot of that sa mga funerals. At kung minsan mga kapatid, kahit ako, di ba sabi ko yung mga bad news, yung mga sadness, i-minimize. I'm 70. I have seen enough funerals. Marami na ako nailibing. Marami na akong na-officiate ang mga libing, mga lamay, mga ganyan. Ang dami-dami ko na dinalang lungkot. Kaya ngayon, as much as possible, I say, graduate na ako sa mga lungkot overload, so excuse na muna ako sa lamayan. I send my prayers and my love, and the flowers even. Pero gusto ko magpahinga muna sa ganyang mga lungkot. So hindi lahat ngayon ng mga patay pinupuntahan ko. Hindi dahil I don't care, but because I have to protect myself from sadness overload. Kakalibing ko lang nung isa kahapon, may libing na naman, meron uli bukas. I mean, it will find a way of affecting people, no matter how religious you are. Kaya kailangan pinoprotect mo rin ang sarili mo sa ganung mga bagay. Kaya uunawain niyo rin yung mga kapwa. Na kung minsan ayaw na nilang tumingin doon sa kabaong kasi nakakalungkot. O kaya sabi mo, ay, bakit nangingitim yung kuko? Yung kung ano-ano pa pag-uusapan ng mga nakatingin doon eh. Kaya yung iba ayaw nilang tumingin, huwag niyo nang pili, halika, tingnan mo ang nanay. Hug mo si nanay. Huwag na, kung ayaw tumingin, hayaan nyo. Kasi may kanya-kanya tayong paraan ng coping eh. And prevention of too much overload. Napakaraming pasanin sa buhay. Dapat nating ma-master yung pagpapagaan. Hindi lang ng dala natin, kundi ng dala ng kapwa. So, mahalaga, lalo sa mga difficult times, have company.
which of course teach us to make and keep friends. You cannot make old friends. You can only keep them or lose them. Isang napakalaking kamalian to quarrel with old friends. Makipagkasira with old friends because hindi ka na pwedeng gumawa ng old friend. Dahil hindi mo na pwedeng ibalik ang panahon. Pwede kang magsimula ngayon ng new friendships, pero it will take 10, 20 years para masabing old friend. Buhay ka pa noon, pagdating noon, nawa. So, huwag tayo makikipagkagalit sa mga old friends, magpalampas, magpatawad sa mga, lalo ka mag-anak, kapatid. Yan ang oldest friend mo, yung kapatid mo. Sabay kayong lumaki, pagkatapos siya pa yung number 1 mong kaaway na mortal. Dahil ang dami niyong ginawa against each other sa habang panahon. So lahat ng dapat yan, malampasan natin para lumakas ang ating loob, ang ating damdamin in processing the many bad news that may still come yet. Allowing oneself to feel and express emotions is crucial, sabi ng mga studies. This can include talking about the deceased, sharing memories, or engaging in creative outlets like writing or art. Malaking bagay na napoprocess natin yung grief when people are taken away. So let it out, express your emotions. Meron naman, bakit ano itinuturo ng relihiyon? Huwag kang iiyak, Christian ka. Yung, huwag kang magpapakita ng lungkot, Christian tayo, nandiyan ang mga sister. Ano? So, kung mo Christian ka, hindi ka marulungkot? Magsasaya ka dahil namatay yung nanay mo? Dahil Christian ka? Anong uri ng katuruan yun? Si Jesus nga, wept. Ikaw pa. Minsan, nasa isa akong libing, yung mga namatayan, alam kong pigil na pigil. Sabi ko, lumapit ako. Sabi ko, iyak. Sabi, napatingin sa akin, pwede? Siyempre, iyak. Naku po, magulgol. Yung mga kapatid, naghagulgulan na lahat. Yun naman pala gusto nilang gawin lahat. Nagpipigil lang dahil nandun ako. Imagine, nandun ka, yung mga tao, pipigilin ng emosyon nila dahil huhusgahan mo sila na makasalanan, mahina ang espiritualidad. What religion damages? Diba? That kind of humanity. Weep if you have to weep. Because Ecclesiastes says there's a time to rejoice and a time to weep. So let it out. Express your emotions. Studies also say that engaging in activities that honor the memory of a loved one can be therapeutic. Kaya mga iba nagtatayo ng mga foundation, nagaganyan, gumagawa ng mga pang-alala sa mga yumao. Prestige, honor, and all those high-sounding things could be lost. That could be bad news if you are not ready. Prepare your heart and mind for the possibility of not having or not even receiving or losing prestige, honor, importance. Kung nagkatikim ka ng konting prestige, konting honor, tapos nawala, edi sa pasalamat ka, at least naranasan mo. Kung hindi mo pa nararanasan, edi handa mo ang sarili mo, gawin mo deserving ang sarili mo. At kung hindi mo pa rin maranasan, maghintay ka. Pero dapat hindi mo siya sobrang pahalagahan. Luke 14, 8-9, turo ni Jesus, kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal. Baka may inanyayahang mas kilala kaysa sa'yo. Baka lapitan ka na nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sa'yo, maaari bang ibigay mong upuang yan sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. So, huwag mong bigyan yung sarili mo ng halaga. Hayaan mong iba magbigay nun. Para hindi ka napapahiya kung hindi ka suportahan sa iyong self-glory. And do not get too attached to prestige. Icing lang yan. Hindi yan yung cake. Kung nagkaroon ka ng prestige, pamisa-minsan, salamat. But don't destroy relationships para ikaw yung magka-prestige above others. Or at the expense of others. Again, ang pinakamahalaga pa rin to prepare for bad news is to have strong relationships. Hindi prestigious positions. Luke 14:11, sapagkat ang nagmamataas ay bababa at ang nagpapakumbaba ay itataas.
Huwag mong or huwag niyong sobrang itaas ang ayaw niyong ibaba ng iba. Kung ayaw niyong ibaba ng iba yung anak niyo, huwag kayo ang magtaas. Hayaan niyo sila. Kasi pag puri ka ng puri sa anak mo, pipintasan ng iba. Kaya ikaw na mismo ang maglagay sa anak mo sa tamang lugar para hindi siya ibaba ng iba dahil sobrang mo tinataas. Kung minsan yung asawa mo yung ginaganon mo, o kung sino man, hayaan yung iba ang pumuri. Practice, rehearse to live with very little of or even without importance, without the trappings of prestige. Colossians 3:2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Kasi mga bagay na panlangit ay hindi nawawala. Again, you may define langit as yung napakalayong lugar na yun na may mga ulap-ulap, doon ka maglagay ng kayamanan, or yung langit sa puso mo. Mas pahalagahan mo yung ligaya ng iyong puso, katahimikan ng iyong loob, kapayapaan mo sa iyong kalooban kesa sa mga panlabas na mga pagpapapuri sa sarili. Recognizing and validating your emotions is crucial. Kaya huwag tayong magpanggap. Huwag nating itago yung mga emotion natin dahil tayo Christian, dahil tayo taga-church, dahil diakonisa ka, dahil leader ka, dahil teacher ka, tao ka. Alam yun ng Diyos, tinatanggap yun ng Diyos, at gusto ng Diyos na mahalin ka bilang isa kang tao, hindi isang Diyos-Diyosan. So express grief if you are grieving. Grief is not limited to the loss of a loved one. It can also encompass the loss of status, reputation, or even identity. Ang pinakamagandang gift na maibibigay natin sa kapatiran is the gift of freedom to be expressive of themselves, to accept whatever is happening in their lives, and to process them honestly. Hindi yung paparusahan natin sila pag naging totoo, pag nagtapat, at pagkatapos tuturuan natin sila magtago at maging hypocrite. At yan ang laging ayaw ni Jesus, yung hypocrisy. Ang sugat ay dapat ilantad para magamot, hindi dapat takpan dahil magnanana pag tinakpan mo. Allow yourself to feel sadness, anger, or confusion without self-judgment. Isa sa mga pinakamahirap na dalhin yung self-judgment. Cut the guilt trip. Kaya nga ang mga remedyo dyan ni Jesus, one is to forgive you. O di, forgiven na. Zero balance. Hindi mo na kailangan mag-guilty. And then to restore you and to help you change for the better or for the best, lalong mawawala ng space yung guilt. But yung pagpapagilty, hindi ang trabaho ni Jesus. Ang pagbibigay ni Jesus ng kapatawaran, kapayapaan ng loob, self-acceptance, yan ang regalo ni Jesus. Guilt-tripping, yan ang hampas ng mga Pharisees sa kanilang mga followers. Dapat natin kilalanin yan at tanggihan sa buhay natin na pagpasanin tayo ng mga needless guilt na danila na ni Jesus sa Kalbaryo. Napakahalaga na ibigay natin kay Jesus yung ating mga kulang dahil siya ang pumupuno. At huwag natin laging pakinggan at usigin tayo ng mga religious self-righteous na walang ginagawa kundi tayo pagiltihin. Kilalanin. Understanding what specifically caused the loss of prestige or honor can help you process your feelings. This might involve reflecting on personal choices, external circumstances, or societal pressures. Sa maliit at malaking bagay, nakakaranas ang marami sa atin ng ganito, loss of prestige. Kahit kapraso yung prestige na yun, nangyayari pa rin yun. So dapat, handa tayo doon para hindi tayo sobrang nakakalog. Now, how to prepare for bad news? According to Francisco Baltasar, doon tayo nagsimula, doon tayo magwakas. Galing sa Florante at Laura. Paano ihahanda ang sarili, lalo ang mga bata, sa maraming dagok ng buhay, sa maraming challenges at possible hirap. Sabi niya, pag-ibig ang ako'y aking nakilala, di dapat palakhin ang bata sa saya. So ang tunay na pag-ibig sa anak ay hindi pag-spoil na lagi na lang siya masaya. At sa katuwa ay kapag namihasa, kung lumaki walang hihinting ginhawa. Pag sobrang sanay, sasaya lang, hindi yan magiging comfortable pagdating ng araw kasi hindi siya equipped. Sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamaya'y sukat tibayan ng dibdib. Ang laki sa tuway walang pagtitiis, anong ilalaban sa dahas ng sakit.
Ano nga naman, wala kang inoculation, wala kang preparation for infection, so ang dali-dali mong ma-infect. Sabi ng Proverbs 13:24, the one who loves their children is careful to discipline them. In Proverbs 22:6, start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Sanayin na ang bata sa maganda niyang lalakaran, at paglaki niya, kahit hindi ka na kumibo, hindi ka na magnag dyan, instilled na sa kanya yon. Yun ang magaganap. Kung lumihis man konti, pero may siyang major trajectory na naituro mo na nung bata pa. Sabi pa ni Balagtas, ang context kasi ng tula na ito ni Balagtas, si Florante, batang prince na ipinapadala sa boarding school in a faraway kingdom. Ayaw ni Florante, dahil spoiled siya sa kanilang palasyo, prinsipe siya doon, lahat ng gusto niya nangyayari. Sabi ng tatay niya, hindi ganyan. Ipe-prepare kita sa tunay na buhay, so ipapadala kita sa malayo para ka matuto. Ang taong magawi sa ligaya at aliw, mahina ang puso't lubhang maramdamin. Inaakala pa lamang ang hilahil na darat ni di na matutunang bathin. Hebrews 12:11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Patuloy ng Florante at Laura, yun daw bata na lumalaki sa sobrang sarap, para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy nalalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, ganyan din ang pusong sa tuway maniig. Matthew 13:6, but when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Siyempre, yung water plant nakababad sa tubig, konting matuyo yung tubig, tuyo na rin siya. Ang bata rin na nakababad sa saya, sa ginhawa, konting hirap, luoy na. Munting kahirapay, mamalaking dala. Oo nga naman, ina-exaggerate nila, konting hirap, sobra na, hindi na kaya. Dibdib palibhasa, hindi gawang magbata. Ay bago sa mundo'y walang kisap mata, ang tao'y mayroong sukat ipagdusa, kaya dapat ready ka. Every turn, there's a possibility of bad news. Ang laki sa layaw, karaniway hubad sa bait at muni, sa hatol ay salat. Masaklap ang bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Proverbs 19:18, discipline your children, for in that there is hope. Do not be a willing party to their death. Sa taguring bunsot, likong pagmamahal, ang isinasama ng batay nunukal or bubukal, mag-spring. Ang iba'y marahil sa kapabayaan ng dapat magturong tamad na magulang. Proverbs 23:13-14, do not withhold discipline from a child. If you punish them with a rod, they will not die. Punish them with a rod and save them from death. Proverbs 22:15, likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo, sila'y matututo. Philippians 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Bad news? Do not worry, because God cares. God knows and God loves. Matthew 6:25-26, sabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ito? Turuan niyo po kami, Ama, to live triumphantly with power, with energy that comes from you, not in fear and not with fear. Turuan niyo po kami, Panginoon, na kung dumarating yung tinatawag na bad news, ay buong katapangan, buong kalakasan naming maharap at maprocess. At bago dumating yan, ihanda namin ang aming loob, ihanda namin ang loob na aming kapwa,
para kung sakaling datnan kami ng mga ganitong bagay, kami matibay, kami handa, at kami ay mananaig. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang lahat ng ito na ating diniscuss, tumahimik ang lahat sa presensya ng Diyos, at isipin kung saang-saang bahagi ng ating buhay tayo dapat mang magdagdag ng paghahanda sa ating kalooban at maging sa physical preparations para hindi tayo nakakalog ng mga nangyayari sa ating paligid. Ama namin sa langit, patuloy niyo po kaming dagdagan ng kaliwanagan at karunungan para mai-apply sa buhay ang mga bagay na ito. Be at peace with the Lord. Spend your time in silent reflection.